Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na-expose na. Ako, Lacson na tumistigo na. Binasag ang 26 bilyong akap. Yan mga kababayan, no? Palasyo at Kongreso pinaglalaruan lang pera. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, ito isi-share po natin, no? Ito pong si Senator Bato de la Rosa, nako. At question po yung agreement, no, between Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, Development Bank of the Philippines, and Tingog Party List. Kaugnay po ito sa programang to address, no, the gaps in healthcare infrastructure in rural areas. Yan mga kababayan, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At eto pa, mayroon pong tanong noon kung ano daw ang gagawin, no? Ano ba ang karapatang parusa sa graft and corruption? Mamaya mga kababayan, tingnan po natin kung ano po ang magiging sagot, no, ni Cayetano. Kasi siya po ang tinanong Bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin dito po kay Senator Bato de la Rosa. Ito po ang naging kanyang pahayag mga kababayan or naging balita. Senator Ronald Bato de la Rosa in privilege speech, yan, question the agreement between the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, Development Bank of the Philippines, and Tingog Party List regarding a program intended to address the gaps in insurance in health care infrastructure in rural areas. Ano bang inyong opinion dyan mga kababayan dito sa pagsasanib pwersa ng PhilHealth? Nako, ang PhilHealth, kinukunan pa lang po nila yan ng ng 89 point something billion, di ba? Na i-transfer po sa National Treasury. The Development Bank of the Philippines, I think, yan mga kababayan, at Tingog Party List. Itong Tingog Party List mga kababayan, ito po yung party list na kung saan, no? Si representative po yung asawa ni Speaker Romualdez. Yan mga kababayan. Ang pangalan po yata niya na Yeda, no? Romualdez, no? Ang opinion ko lang, ay kayo mga kababayan, ano po ba ang nakikita niyo diyan? Dito po sa agreement nila na magtutulungan sila to address the gaps, no, in healthcare infrastructure sa mga rural areas. Ito po, okay lang naman sana mga kababayan kung yan po talaga ang ano nila no, yan po yung purpose. Ang kaso lang, ang nakikita ko po dito ay baka magkaroon po ng impression, no, ang taong bayan ng conflict of interest, no? Kasi ang mga gagawin nilang hakbang dito, no, ay gagawing batas yan di ba? Gagawa sila ng mga batas, no, na papa-improve yan sa healthcare infrastructure sa rural areas. Ang naisip ko, baka magkaroon po ng conflict of interest, no? Kasi for example, kung pag-usapan po nila mga pondo-pondo dyan, di ba? Siyempre, isa po sa pagpapaunlad ng isang institusyon, no, ay pera po ang kailangan, no? Tingog Party List, asawa po ni Speaker Romualdez. Ang sinasabi kong conflict of interest, yan, dyan sa mga budget na yan, no? Baka hindi na dumaan yan sa masusing pag-aaral, bira na lang ng bira ng budget, gaya ng nangyayari ngayon, di ba? Baka hatag na lang po ng hatag ng kwarta, kailangan may patunguhan po yan, Kasi, ano yan speaker speaker of the house, di ba? Palaging nasusunod yan mga kababayan. Without any question. Sige nga, may nakita ba tayong isang congressman or congresswoman na question yung mga pahayag ni
Speaker Romualdez. Meron naman si Congressman Marcoleta, pero ang tanong, pinakikinggan ba? Hindi. Yun yung problema doon. Kasi you cannot oppose, no? Pwede ka magtanong pero hindi ka pwedeng mag-oppose sa kung anumang desisyon ang kanilang gagawin, di ba? O yan. Isa po yan, conflict of interest, mga kababayan, na nakikita ko po dito. Pangalawa, yung sinasabi ko kanina, baka ma-manipulate lang po yung mga funds, no? Manipulation of funds, no? Kasi wala na sila-sila na lang po ang nag-uusap patungkol po sa mga pondo. Wala na pong nag-o-oppose sa kanila, kaya go na lang ng go, bira ng bira. Kung sa Senado nga may nag-o-oppose pa, nakalusot pa rin po ang 26 billion AKAP budget, mga kababayan. Diba? Malakas talaga no? Grabe po. Grabe pong lakas ni Romualdez sa kanyang mga tauhan. Kahit nga hindi niya tauhan diba? As long as nadadala ng pera, ay okay talaga. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? Sana po ma-question pa. Ni Senator Bato itong agreement na to para mabusisi talaga kung ano ba talaga ang proseso niyan. Yan mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment na lang. At ito pa. Ito mga kababayan, pakinggan po natin yung sinasabi kong mukhang pinaglalaro lang talaga nila no? Ito, pakinggan po natin to. RJ, what's your question? What do you think is the most appropriate penalty for graft and corruption? Okay. Lahat sa buong mundo, sa science ng criminology, it's not the actual penalty, but the certainty na mahuhuli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. So, totoo po yan, mga kababayan. Naalala niyo po ba yung isang matanda, no? Na sa sobrang gutom nanguha po siya ng mangga, di ba? Naalala niyo pa po yan, nag-trending yun, mga kababayan. Tapos nakulong po itong matanda dahil nga po sa pagnanakaw ng mangga, na kung saan ay nagugutom lang naman siya, mga kababayan. So yan, ikinulong po ng mga pulis. Pero, no, nung yung kasagsagan nito, no, bumulusok yung balita rin na yung pagkakahuli sa anak ni SOG Boying Rimulya, di ba? Na kung saan, no, hindi nga yata umiit ang puwet, mga kababayan, sa kung saan man siya dinala, pinalaya. Pinalaya po. Kawawa naman po yung matanda na sobrang kagutuman na nakagawa po siya ng kasalanan, no? Nakapagnakaw po siya ng iilang mangga, diretso po sa kulungan. Pero yung kay SOG Boying Rimulya, yung anak niya, nako, hindi nga uminit ang puwet sa upuan kung saan man siya dinala. Pinatakas na. Pero ito matindi. Pakinggan po natin si Senator Cayetano, Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. So yun mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, no? Yung sinabi ni Senator Cayetano, Peter Alan Cayetano, no? Ibig ba sabihin nito lahat ng congressman ay magnanakaw? Hindi po, no? Hindi po lahat ng mga congressman ay magnanakaw, pero most of them, no? Kaya nga po sila nandyan no? Yung sa flood control projects pa lang, tiba-tiba na sila. Hindi po yan pandesal, no? Ibig sabihin, hindi po yan kakapiranggot lang. Hindi po yan mangga, no? Kumbaga ito ay minahan na nila ng ginto dito, sa Kongreso. Talaga naman, Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo si Napoles, syempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya, di ba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. Pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. Pag naging presidente ka,
mga kasama mo, kasama na sa corruption. So meaning mga kababayan, depende pa rin po yan, no? Sa kung sino ang presidente. Yun po ang natumbok ko dito kay Senator Cayetano. Depende pa rin po yan sa kung sino ang presidente. Kung magnanakaw ang presidente, kung hindi matinong presidente, ganun din ang sa sa baba niya, di ba? Kasi parang ang tawag dyan ay domino effect, mga kababayan, di ba? Ang domino effect, once na tinumba mo yan, tumba lahat yan. Diba? Ganun po kabilis, no? Once na corrupt ang nasa taas, pababa, down the line, mga kababayan, corrupt na po yan, no? Kasi po, hindi na nila nire-respeto yan. Wala nang respetuhan dito. Ha? Walang presidente dito. Magnanakaw kayo, magnanakaw rin kami. No? Parang ganun po ang lumalabas eh. Kasi ang Pilipino, alam niyo naman, hindi po nagpapa-11. Ha? Di bali lang makalamang, hindi lang malamangan ang Pilipino. Eh paano ba yan kung presidente natin ganun? Di ba? Hindi malamangan sa, alam niyo na, sa lahat ng bagay. Eh ganun din ang papunta sa baba. Ha? Ultimo kapitan. Na real talk mga kabayan, malamang dyan din sa barangay ninyo. Ganun pong nangyayari. Ha? Pati kapitan kurap na po. Lalo na dito sa baba. Diba? Kaya mga kabayan, itong akap, itong pamimigay ng uyuda, it is useless. Ha? Kasi napupolitika po yan. Kung hindi man dyan sa taas, dito sa baba. Sa tagalista. Napupolitika po yan. Maniwala kayo. Sayang lang yung tax natin dyan. There is no development. No? There is no progress sa pamimigay ng ayuda. If you want this nation to be progressive, no? Huwag kang mamimigay ng ayuda. Gamitin mo yan to make projects na pakakinabangan ng lahat. Hindi lang ng iilan. Diba? Kung matalino kayo. Eh mukhang wala yata matalino sa panahon ngayon. Kasi nga po, kahit matalino ka, kapag ikaw naman ay nakasalamin, no? Ng makikinang, hindi mo makikita. Nako. You know what I mean, mga kababayan. Hindi mo talaga makikita yan. Okay? So ito mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng comment ng video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, dating Senator Ping Lacson, pinasag na ang katahimikan, hindi man direktang pinangalanan, ngunit tila sa pulsa katotohanan ang Senado at Kongreso matapos maaprubahan ang akap na nagkakahalaga ng bilyong piso. Tila mabilis nga raw kausap ang Senado dahil hindi lang ang Kongreso ang may access dito kundi pati na rin ang Senado. Kaya dating Senator Ping Lacson tila pumalag na at nagbigay babala sa Senado at Kongreso patungkol sa akap. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kung ating matatandaan noon, naging sentro ng kontrobersyal noon ang akap nang sabihin ni Senator Amy Marcos na ginagamit di umano ito ng ilang kongresista upang lituhin ng mga Pilipino para suportahan ang People's Initiative na kung saan nangangalap ng pirma sa taong bayan kapalit ay pera. At sa unang pagtalakay ng Senado sa budget ng DSWD para sa susunod na taon, sinabi ni Senator Amy Marcos na ito ay tinanggal na. At ngayon, biglang naiba ang ihip ng hangin dahil matapos ang meeting ng bicameral ng kinatawan ng Senado at Kamara, kinumpirma mismo ni Senador Grace Poe na kasama na ang AKAP sa 2025 national budget. Ang AKAP ay isang financial assistance program na ipinapatupad ng Department of Social Welfare Development o DSWD. Kung dating araw ang mambabatas sa Kamara lamang ang may access sa pondo ng AKAP, ay may parte na rin ngayon ang mga senador. Paliwanag pa ni Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, na pumayag na daw rito ang mga senador dahil para naman daw ito sa mga nangangailangan na mga minimum wage earner na apektado sa sitwasyon
ngayon o inflation ngayon. Dati nga raw ito sa House Representative Initiative lamang, pero bilang co-equal body at para naman may transparency ang Senate ay mayroon ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan daw ng AKAP. So yun mga kabayan, nabanggit po kanina, no? Putulin ko lang saglit, no? Nabanggit po kanina yung kay Janet Napoles, yung pork barrel. I think mga kabayan, this AKAP, no? This ayudas, no? All ayudas, all form of ayudas, not only AKAP, mga kabayan, is the new version, no? Of pork barrel. Maniniwala ba kayo na itong mga congressman, itong mga senador, mga kababayan ay walang nakukuha, no? Diyan sa mga ayuda na yan? Kung kayo po ay naniniwala, ay congratulations sa inyo. Pero ako po, personally, I don't think so, mga kababayan, na hindi po sila nakakakuha ng porsyento dyan, ha? Sa pamimigay ng ayudang yan. So, kaya naisip ko, maybe this is the new version of their pork barrel, di ba? Kasi wala silang ginagawa. Pork barrel nga, di ba? Ano na lang meat na lang yung sa kanila. Kwarta na lang, di ba? Sa palagay nyo mga kabayan, may point ba yung sinasabi ko na this is a new version of pork barrel, itong mga ayuda-ayuda na to? Kasi parang yun po ang nakikita ko. Hindi na dumadaan sa mga peking NGO. Mismong sila na mismo, no? Legal na legal kung titingnan mo mga kababayan, di ba? Walang NGO na na participant or na involved. Sila lang. Legal kasi sila nga mga mambabatas yan Hindi yung gumagawa ng illegal mga kababayan sa mata ng taong bayan. But behind the scene, mga kababayan, yan pa yung opinion natin at yan ang paniniwala natin. Wala kayong magagawa. Yung pong paniniwala ko. Ha? Maaring parehas po tayo na naiisip. No? Wala lang tayong Kaya nga, puro tayo opinion. Kasi, para magkaintindihan tayo, di ba? Mga ordinaryong Pilipino. Sa palagay nyo po ba? Atin-atin lang. Is this a new form of pork barrel? Yun ang tanong. 26 billion na nakalaang pondo sa AKAP para sa taong 2025 na aprobado ng dalawang kapulungan. Mula rito, 21 billion na nakalaan sa Kamara habang 6 billion naman sa Senado. Isang malaking tanong ngayon ng taong bayan, bakit nga ba raw hindi pumalag ang Senado na maisali sa 2025 national budget ang ayuda? Bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Dahil nga ba may hati na ang mga senador sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP? Samantala, di rin napigilan na magbigay ng kanyang pahayag at tila pumalag ang dating senador na si Ping Lacson at nagbigay babala sa Senado at Kongreso patungkol sa AKAP at ayon pa sa kanya. And I quote, senators and congressmen can embrace each other all they want, but they cannot agree to share what is not theirs. They can only legislate, not implement government projects like AKAP. They should at least be discreet when violating the Constitution. Unquote. Senado, nang budol na rin. Amy Marcos, ginaya ang kapatid na BBM. Dahil nga yan sa pambubudol nila mga kababayan, nung una talaga akala ko may stop, di ba? Kayong mga nanonood po dito sa ating munting channel talagang maybe nasubaybayan nyo yung mga vlogs natin patungkol po kay Senator Amy Marcos na talagang she is disagreeing about this AKAP na makontinue. Sabi nga niya, dinilit na yan sa version ng Senado. Tapos mababalitaan po natin ngayon, ganyan po ang nangyayari. Well, anyway, congratulations po sa inyo kasi meron na po kayong pork barrel. Yan. Ipakalat po natin to, mga kababayan. This is the new version of pork barrel. Itong AKAP, itong AX, lahat ng ayuda. Nako, mas malala pa po ito sa pork barrel kasi yung pork barrel, isa lang kay Napoles lang. Eto, marami kang pwedeng pagkakitaan. Marami kasing form of ayudas na ipinamibigay ngayon sa ating bansa.
Ang problema lang, no? Maniniwala ba kayo na wala silang porsyento, wala silang nakukuha, percentage, no? Na parte nila diyan sa mga ayudang yan? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.